Magandang umaga po. Good morning, Sister Milda. Pakishare na lang po yung ating video para makita agad ng iba. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Ang layunin po ng ating programa ay upang mabasa ng mabuti, tuloy-tuloy ang salita ng Diyos, at upang malaman natin kung ano ang kalooban niya para ang ating buong araw ay magabayan ng salita ng Panginoon. Ito po ay programa ng Door of Faith Church Pandi. Sa pag-umpisa po ng ating gawain, samahan niyo po ako sa pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Witin natin ang Panginoon. Never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo magbasa, tayo po'y manalangin. Mapurihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Sa bagong umaga, bagamat hindi maganda ang panahon, Panginoon, kami narito at patuloy na sa iyo umaasa. Marami, Panginoon, ang nasasalanta ng bagyo sa mga panahon ito. Sa iba, ito ay mabuti. Sa iba naman ay hindi. Pero ang dalangin po namin, O Diyos, ay
Ang bawat isa naman ang pinagdadaanan, naman ang sitwasyon o kondisyon ng ilang buhay, ay mauna ka na mapapurihan, maparangalan upang nasa ng Panginoon ay lalong maisakatuparan namin ang kalooban mo, magawa namin ang kalooban mo at nang bumuti, Panginoon, ng aming mga buhay. Maraming po salamat, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning, Brother Richard Tabis. Tayo po'y babasa ng salita ng Diyos. At ang babasahin natin ay nasa Roma, Kabanata 15. At ganito po ang sinasabi, sundan nyo na lamang po. Masarap pong matulog ngayon at mukhang nakalimutan na nung ating ibang mga kapatiran ang morning devotion. Kaya sa pagising po ninyo at matunghayan ninyo yung page, yung itong live video na ito, ay nawa po ay bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Sabi po dito, Romans 15, number 1, tayo malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan, nasaktan din ako sa mga pang-iinsultong ginawa sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo, at sa pamamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ang Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Sinugo rin ni Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo, nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos ayon sa kasulatan. Pasasalamatan kita sa piling ng mga hindi Hudyo at aawit ako ng mga papuri sa iyo. At sinabi pa sa kasulatan, good morning Sister Jessica, kayong mga hindi Hudyo, makigala kayo sa mga taong sakop ng Diyos. At sinabi pa, kayong lahat ng mga hindi Hudyo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat purihin siya. Sinabi naman ni Isaias, magmumula sa lahi ni Jesse ang isang mamumuno sa mga hindi Hudyo at aasa sila sa Kanya. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, sapat sa kaalaman at marunong magpaalala sa isa't isa. Ganoon pa man, sumulat pa rin ako ng walang pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na dapat paalala sa inyo. Dahil pinagkaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo para sa mga hindi Hudyo. Naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila, nakatanggap-tanggap sa Diyos na itinalaga sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil ako'y na kay Kristo Jesus, may pagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa Diyos.
at wala akong ibang pagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamagitan ko, na nahikayat ko ang mga hindi Hudyo na sumunod sa Diyos sa pamagitan ng aking mga aral at mga gawa. Sa tulong ng mga himala at kamanghamang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaya naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum. Ang tanging nais ko ay maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo, para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Sinasabi ng kasulatan, sa kasulatan, makikilala siya ng mga hindi pa nasasabihan tungkol sa Kanya. Makakaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. Verse 22, ang pangangaral ko sa mga lugar dito, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakarating dyan sa inyo. Pero ngayon, natapos ko ng mga gawain ko rito at dahil matagal ko nang gustong pumunta riyan, inaasahan ko magkikita-kita tayo ngayon. Dadaan ako riyan sa pagpunta ko sa Espanya at alam ko magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matutulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong sa mga pinabanal ng Diyos. Sapagkat minabuti ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya na magbigay ng tulong para sa mga mahihirap na pinabanal ng Diyos doon sa Jerusalem. Masaya nilang ginagawa ito at ito ang nararapat dahil may utang na loob sila sa mga kapatid sa Jerusalem. Kung ang mga hindi Hudyo ay nakabahagi sa pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, dapat lang natulungan nila ang mga Hudyo sa mga pagpapalang material. Good morning, Sister Jasmine. Pagkatapos kong maihatid ang nakolektang tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa inyo bago ako pumunta sa Espanya. Naniniwala ako sa pagdating ko riyan, dala ko ang maraming pagpapala para sa inyo mula kay Kristo. Kaya nakikusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig na bigay ng Banal na Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamagitan ng inyong taimtim na pananalangin sa Diyos para sa akin. Ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga diman ng palataya sa Judea at malugod na tanggapin ang mga pinabanal ng Diyos sa Jerusalem, ang dala kong tulong para sa kanila. Sa ganoon, masaya akong darating dyan sa inyo kung loobin ng Diyos at makakapagpahinga sa piling ninyo. Patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Praise God. Ang chapter na ito ay mga paalala muli para sa atin na mga mananampalataya na hindi Hudyo, na tayo'y maging mapagpasalamat sa nangyari sa atin. Dito sa pagkakataong ito, sumulat si Paul sa Roma at isa sa motibo niya ay maiparating sa mga taga-Roma na siya'y nais pumunta roon para mapalakas sila sa pananampalataya, dahil alam naman natin ang kalagayan ng mga taga-Roma ay mabigat noong mga panahon na yun. Dahil ang mga Kristiyanong Hudyo noon na nasa Roma ay inuusig sa panahon na yun. No? Kaya gustong palakasin ni Pablo yung mga Kristiyanong Hudyo na napunta sa Roma. Kaya ang bili niya, yung malalakas sa pananampalataya, sa verse 1, sabi ay tulungan yung mga kapatid na mahihina ang pananampalataya, na hindi yung sarili lang na kapakanan ang iniisip, kundi yung kapakanan din ng iba. Isa sa mga katangian na gusto ng Panginoon na tinataglay ng mga born again, ng mga anak ng Diyos, ay yung
mayroon tayong kamay na handang tumulong para sa iba. Hindi lamang sa mga pinansyal na bagay. Good morning, Sister Jennifer. Kundi sa ano pa man na pangangailangan ng mga kapatid sa Panginoon. Kapag tayo mayroong mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya, paano ba natin masasabi na isang kapatid natin sa Panginoon ay mahina sa pananampalataya? Mapapansin natin yan, lalo kung tayo ay patuloy sa mga pagganap sa mga bagay na ginagawa natin sa church. Muna, yung mga pagdalo natin. Siyempre, pag dumadalo tayo, mapapansin natin sa loob ng church kung sino yung mga hindi paladalo. Papansinin ninyo, mga kapatid, kung sino yung mga kapatid na hindi paladalo. Dumadalo pero hindi consistent ang pagdalo. Tayo ay may mga katungkulan para sa ating mga kapatiran. Hindi lamang ang pastor, kundi lahat ng bahagi ng church, lahat ng miyembro ng church ay may katungkulan para sa ating mga kapatid. Kung halimbawa ang pastor ay nakapagpaalala sa isang kapatid na mahina o yung hindi pala dalo na siya dumalo lagi, nagpapaalala ang pastor. Lalo tigit na mas makakabuti kung katuwang ng pastor ang mga miyembro na nagpapaalala sa kanila. Ganun pa man, sila naman talaga ay mga kapatiran natin at kakilala natin. Kaya sa loob ng church, isa sa magandang bagay na ginagawa ay yung nakikipaghalubilo tayo sa iba na tao. Lalo na yung mga hindi pa natin ganong kadikit sa loob ng church. Huwag po laging yung ating mga kadikit lamang o kakilala ang madalas nating kinakausap. Dapat din na yung mga hindi natin kadikit sa loob ng church ay nilalapitan din natin at kinakausap. Kagaya ngayon, good morning Sister Bernadette. Kagaya ngayon, may social media, may Facebook, madali na ang pakikipagkaibigan. Hihingin mo lang yung kanyang Facebook account para meron kayong pagkakataon na pwede mo siyang makamusta. Dapat po sa loob ng church, lahat ng magkakapatid ay magkakaibigan din sa Facebook. Isang bagay na transparent ang isang anak ng Diyos na nais niyang maging kaibigan ng lahat. At saka ngayon, kung kayo po ay makikipag Facebook friend, make it sure na hindi po naka-hide yung ating mga profile, yung ating mga post sa ating mga kaibigan sa Facebook, lalo na yung mga kapatiran. Transparency ay makakatulong sa atin para di tayo makagawa ng mga bagay na hindi mabubuti. Para ma-check natin at mapigil natin yung ating mga sarili sa mga bagay na hindi nararapat nating ginagawa. May mga ugali po ngayon ang mga tao sa Facebook dahil ayaw nilang makita yung mga bagay na pinopost nila, yung mga bagay na isinusuot nila. Hinihahide nila yung kanilang mga sarili. Pagtatago sa kapwa, ay alam naman natin na hindi natin maitatago sa Diyos yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya makakatulong, maging aware tayo at open, transparent sa iba. Yan, sa paraan na yan, dahil nakikita sa Facebook yung mga bagay at nagiging in touch tayo sa bawat isa, connected, nakakaya natin silang kamustahin. Kapag hindi lang pastor ang kumakamusta, sorry for the word, kung hindi lang pastor ang kumakamusta
mga kapatiran, lalong napapalakas yung mga kapatid sa Panginoon. Lalong napapabilis yung recovery ng mga tao na may mga problema at nalalaman natin na sila ay lumalago kapag na-encourage natin sila na dumadalo. Tapos sila yung nakita mo na sa church at dumalo. Malakas yung loob din natin dahil may naging part tayo para sa kanila, para masabihan sila ang kamusta. Kaya gano'n, no, mga kapatid, tulungan natin ang iba nating mga kapatiran. Hindi lang yung iasa natin sa iba, sila, bahala na sila doon. Hindi po, magkamustahan po tayo. Kaya nga po meron tayong mga page at kaibigan natin sila personal. Huwag lang doon sa page tayo mga musta o doon sa ating chat group mga musta. Kundi personally, pwede nating abutin yung ating mga kapatid. Sis, kumusta po kayo? Hindi po kayo nakadalo. Hindi lang po yung pastor ang may entitled na gumawa noon. Bawat isa po sa atin ay gumawa noon. Kaya minsan, pagka ikaw ay nagtanong sa pastor, Pastor, bakit po hindi dumalo si ganun? Di ba nakikita natin yun? Tayo rin ay kumilos at gumawa para dahil sa dami natin ng mga kamusta, maantig ang puso ng mga hindi pala dalo na dami na kumakamusta sa akin. Nahihiya na ako, kailangan na akong gumanap at umattend. Siguro paalala na to talaga ng Panginoon. Mga ganon, talagang nabubugbog na sa kakamusta yung mga kapatid natin. Gawin po natin. Total, hawak din natin lang yung cellphone natin. Daanan natin yung mga naiisip natin, naalala si sister, di nakadalo, kamustahin natin sila. Amen po ba? Sa paraan na yun, pwede tayo makapagpalakas, magpadala tayo ng mga mensahe na mabubuti. Okay? At isa pa sa gusto kong iparating sa inyo na nabasa natin sa chapter na to ay yung tungkol sa pagbabasa ng Bible. No? Ganito po sabi sa verse 4, no? Ulitin ko sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Imagine, may mga kalagayan kapatid tayo na laging naiisip natin ay ganito at sinasabi, ang Diyos ang aking kalakasan, alam ng Diyos ang aking pangangailangan, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay para sa akin. Mga ganon. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Yan. Mga ganyan salita. Tama naman po yun. No? Tama po yun. Pero alam nyo, ang karamihan ng sagot sa tulong ng Diyos ay nasa Biblia. Hindi yung kagalagayan natin na intay tayo ng intay lang, bagamat tama na tayo nananampalataya at naghihintay nga. Pero hindi mo malaman yung sagot dahil hindi mo naman binabasa yung Biblia. Ang lagi nating iniintay ay yung magkaroon ng sagot sa himala, sagot na biglang may nangyaring isang bagay. Pero mas mapapabilis mga kapatid yung sagot ng Panginoon o yung tugon kung babasahin mo ang kanyang salita. Kasi mismong nandun, sasabihin niya kung ano yung nararapat nating gagawin. Pero kapag hindi ka pala basa, ay anong makukuha mong kasagutan? Napakalinaw, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong una pang panahon ay isinulat para turuan tayo. Yan. Nakita niyo mga kapatid, yun yung sagot.
Good morning, Brother Gani. Para turuan tayo. Madalas hanap ng kasagutan sa mga tanong natin sa buhay. Bakit ganito? Hindi ako tinutulungan ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos ay laging tumutulong. At inilatag na nga ng Diyos lahat. Actually, hindi na po tayo ligtas na hindi malaman. Alam na dapat natin kasi simula pa nung una, ipinadala na ng Diyos ang sulat niya, ipinadala pa niya ang kanyang bugtong na anak para ilatag sa atin lahat talaga kung ano yung panukala ng Diyos, kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Ang nasa sa atin na lang na gagawin, bubuksan yung Bible at babasahin. Ang problema, yung solusyon na sinasabi, sinulat para tayo ay maturuan. Hindi tayo natututo. Wala tayong natutunan kapag hindi natin binabasa. Ito pa ang sabi, at sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag. Verse 4. Sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag. Okay? Kapag binasa mo ang kasulatan, magiging matatag ka. Kaya maraming mahihina ang loob. Kaya maraming madaling maapektuhan ng problema. Kasi nawawala yung katatagan dahil sa hindi pagbabasa ng Biblia. Okay? Dahil sa pagbabasa ng Biblia, dahil sa kasulatan, magiging malakas ang ating loob. Isa pa, magiging malakas daw yung loob. Alam nyo, kaya sa panahon ngayon, napakarami ng may takot sa lahat ng bagay. Mahina ang loob. No? Hindi magawa yung isang bagay dahil may takot. Hindi makaabante, hindi makapagnegosyo, takot, hindi makahingi ng tawad sa kapwa na gusto diyang hingan niya ng tawad dahil mahina ang kanyang loob. Hindi makapanalangin sa church, hindi maibigay yung talento sa church dahil mahina ang loob. Pag binabasa mo ang kasulatan, magtuturo ito at magbibigay ng lakas ng loob. Kapatid, sabi ng Biblia, hindi tayo mga anak ng Diyos at hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng pagkatakot, hindi ng kapangyarihan. Okay? At yung kapangyarihan na yun na binibigay ng Diyos ay lakas yun ng loob para magawa natin yung mga bagay. Okay? Isa pa, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, verse 4, magkakaroon ng pag-asa. Eh, tingnan nyo mga kapatid, laging ang kalagayan ng mga tao ay parang wala ng pag-asa sa buhay. Kapag nawala na ng pera, kapag nawala na ng mahal sa buhay, kapag nawala ng trabaho, kapag ano man, yung dumating na problema, sira-sira na ang disposisyon ng isang tao kasi wala ng pag-asa. Isang dahilan kasi hindi natuturuan ng salita ng Diyos. Gusto nating makamit lahat ng mga ganung bagay. Gusto nating tumatag. Gusto nating lumakas ang loob. Gusto nating magkaroon ng pag-asa. Wala naman tayong pagmumula nun dahil di natin binabasa yung salita ng Diyos. Paano na? Napakadali po ng solusyon. No? Huwag nating iasa sa kapwa-tao na di man lang ako tinulungan ni ganito, di man lang ako inaruga, di man lang ako pinansin. Ganyan po ang tao, napaka-babaw, napaka-sensitive. Pero kung ikay nagbabasa ng loob, nagbabasa ng Bible, ng salita ng Diyos, hindi ka magiging ganon, hindi ka magiging mahinang klase. Hindi, lalakas ang iyong loob
Kahit merong maalipusta sa'yo, merong nagpapahina sa'yo dito sa mundo. Marami pong nagpapahina sa atin sa mundo. Nakapaligid lang sa atin yung nagpapahina sa atin. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, napapalakas yun. Kung malayo yung nagpapalakas, yung Bible, malayo, hindi mo binabasa, paano pa? Di lalong hihina ka. Makita mo lang yung nagpapahina sa'yo, manghina ka na nga ng tuluyan. Di po ba, mga kapatid? The reason why, kung bakit marami ang tamlay, mahina ang loob, hindi matatag, walang pag-asa, ang sira ang disposisyon, konting kibot, laglag, konting mapansin sa paligid ay natitisod. Ito'y dahil sa kakulangan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung kayo nagpapaturo sa Diyos, lalakas ka, magkakaroon ka ng katatagan, lakas ng loob at pag-asa. Kaya isa pa mga kapatid na gusto ko idagdag sa inyo ay yung bagay na kailangan wala tayong ipagmalaki sa buhay natin. Verse 18, sabi dito, wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang ginawa ni Kristo sa pamagitan ko na naikahit ko ang mga hindi Hudyo na sumunod sa Diyos sa pamagitan ng aking mga aral at mga gawa. 19, sa tulong at himala at kamanghamangang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaya ipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum. Kung meron man tayo mga kapatid na ipagmamalaki ay yung mga gawa ni Jesus Christ at ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Paano natin maipakikita yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin? Kung hindi mo babasahin yung salita ng Diyos, yung Biblia mo, hindi mo makikita sa buhay mo pang araw-araw kung alin yung mga ginawa ng Diyos na himala. Aakalain mo lang na yung isang bagay na yan ay parang mayroong nangyari sa'yo, na-solve naman yung problema mo o may maganda namang bagay na nangyari sa'yo. Ang possible na bigyan mo ng acknowledgement ay ang sarili mo lang dahil ginawa mo yun by your own. At maiisip mo, normal lang na bagay ito kasi kaya ako kumain kasi naghanap ako ng pagkain. Ganun bagay, no? Nagiging normal lang ang lahat. Pero pag binasa mo ang salita ng Diyos, kahit ikaw ang kumikilos sa mundong ito, ikaw ang naghahanap ng kakainin mo, ikaw ang naghahanap ng solusyon, hindi yung iyong sarili ang pararangalan mo. Ang pararangalan mo ay walang iba, kundi ang Diyos. Masasabi mo, purihin ang Panginoon dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang kapangyarihan, kamanghamangang gawa, ay nangyari yung mga bagay na ito at nasolusyonan yung aking mga problema. Pero dahil di mo nga binabasa yung salita ng Diyos, ang lagi mong pararangalan yung sarili mo. Sabi mo, ako may gawa dito, ako naghahanap buhay, ako ang kumilos. Kaya ang kredito ay ilalagay mo sa iyong sarili. Pero paturo tayo sa Word of God, no? Huwag tayong magtamad-tamaran sa pagbabasa, no? Nalulungkot ako kapag nababanggit ko sa harapan sa church, no? Pag nagsisermon ako na magbasa ng salita ng Diyos, marami yung napapaganon. Nalulungkot ako, isang kalagayan na nakita mo na at naramdaman kung sino yung hindi nagbabasa. Yung mga inaasahan mo minsan na sila yung nagbabasa, minsan sila pa yung nararamdaman ko ng bagay na hindi nagbabasa to, kaya ganito ang reaction ito. Hindi po siya nagiging judgmental, nagpapaalala lang po tayo, no? Mga kapatid, hindi ko alam yung buhay ninyo, hindi ko nakikita, hindi ko kayo nababantayan.
Pero meron isang nagbabantay po sa ating lahat, ang banal na Espiritu. Kita niya po tayo at kinukumbikta niya tayo araw-araw. Sa pag-iisip pa lang natin, sinasabi na niya kung magbasa ka. Huwag natin yon i-ignore, huwag natin yon baliwalain. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan na mawala ng saysay yung mga ganitong bagay, yung gawain ganito. Sayang naman, hindi natin nalalaman kung ano yung mga dapat natin gagawin. Nawawala yung pagpapaalala dahil sa pag-ignore natin sa salita ng Diyos at pati sa gawain ito, na-ignore natin. Hindi na tayo nagbibigay ng panahon. Binigyan na natin ng panahon yung sarili natin na masarapan sa paghiga at hindi na natin inintindi yung salita ng Diyos. Mga kapatid, hanggang doon na lamang po. Paalala, palakasin natin yung ating mga kapwa kapatiran. Mamaya meron po tayong prayer meeting. Nawa kahit may bagyo ay magawa nating dumalo. No? Huwag yung comfort ng ating laman ang ating bigyan ng pasinaya. Ang bigyan natin ng comfort ay yung ating spirito na sa tuwing ito'y mapupuno ay nagiging panatag ang ating mga sarili. Puri ng Panginoon, sama-sama po tayo magpuri, sumamba, kunin yung mga bagay na dapat natin matutunan at magpanalanginan mamaya. Mga kapatid, tayo po'y pupikit at tayo manalangin. Mapurihin ka, dakilang Diyos, sa panibagong araw na ito, naway maparangalan ka namin, maitaas ka namin. Ang dalangin ko po, O Diyos, una sa lahat ay ang inyong mga anak na magabayan ninyong mabuti. Paalalahanan sila sa mga gawa mo na dapat ay maibalik namin ito sa iyo na may pasasalamat. Kaya naman, Panginoon, gabayin niyo mga maghanap buhay. Wala mang pasok sa eskwela, nawa, Panginoon, maging makabuluhan ang gagawin ng mga kabataan na mabasa man lang nila, Panginoon, ang inyong mga salita at maaral ito. Pagkain po kayo. Hanggang mamaya po, gabayin niyo po kami na makarating sila sa inyong gawain at patuloy na maingatan ng lahat. Purihin po kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa lahat.